ayan, marami nagsasabi sa atin na hindi daw 100% plug and play yung yung Daytona switch natin dito sa Aerox version 3 standard. Ngayon, mayroon tayo dito Aerox version 3. Hindi man natin lalagyan ng Daytona switch to, pero ipapakita ko sa inyo yung ginagawa natin na Daytona switch na 100% plug and play dito sa Aerox version 3. Ito, tingnan muna natin yung niya. Tingnan muna natin yung stock na switches niya, yung left and right, and then ipapakita ko rin sa inyo yung Daytona switch na ginawa natin para sa Aerox version 3 standard. Ito yung standard switch ng Aerox version 3. Ito yung pang kaliwa. Ito naman yung mga socket niya. Ito yung standard socket niya. So meron dito dalawa. Sa kaliwa meron dalawang socket. Sa kanan naman meron din dalawa. So ayan yung mga niya, ayan yung mga standard socket ng Aerox version 3. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung socket na ginawa natin para sa Daytona. Ito na yung mga Daytona switch natin na modified na natin for Aerox version 3 standard version. So ito na siya. Ngayon ipapakita ko sa inyo up close yung mga socket na nilagay natin dito, and ipapakita ko rin sa inyo na isasaksak natin to dito sa Aerox version 3 para makita nyo na 100% plug and play itong Daytona switch natin. Okay? So tingnan natin yung application natin dito sa Aerox version 3. Ilalagay ko muna yung mga socket, tatanggalin ko muna yung stock, and then ilalagay ko tong natin, Daytona switch natin. Okay na, na-plug in na natin yung switch natin dito sa pangkanan. Ito yung pangkanan na Daytona switch natin. Ito yung stock, tinanggal muna natin, and then ito yung stock wiring niya. So kung mapapansin nyo, diba dalawa lang naman yung sa stock, yung hazard lang naman, tsaka starter yung nandito. Dito sa Daytona natin, meron tayong tatlong socket. Ito yung sa starter, ito yung sa hazard. Etong isa, vacant to. Kasi tatlo na yung button dito. Meron siya ditong para sa kill switch. Ito yung optional. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung 100% plug and play, 100% plug and play siya kasi dalawa lang naman talaga yung socket ng standard version ng Aerox version 3. Okay, so okay na siya. Working na yung natin dyan, starter, and then yung hazard working na rin. Ito, mamaya explain ko sa inyo to kung ano to. So ito, kill switch to. Optional kung gusto nyo paganahin or hindi na. Ngayon, kung gusto nyo paganahin to, i-connect nyo lang to sa center stand ng motor. Ayan, meron din naman tayong meron din tayong abang na wiring dyan para papunta doon sa side stand. Okay? So yan na yung starter natin, and then yung hazard. Okay na yan. Dito naman sa kaliwa, meron tayo dito dalawang socket din. Dalawa din yan. So dito sa Daytona natin, and Daytona natin na pang kaliwa, plug and play na rin yan. Naka-socket na rin yan dito sa stock na wiring. Ito yung Daytona natin, ito yung stock wiring, ito yung stock switch. So ganyan lang din. Naka-plug in, plug out lang din yan. Naka-socket na rin yan. Okay? So ayan na yun. Ayan na yung 100% plug and play natin na Daytona switch. Ngayon, since meron tong menu, yung Aerox natin, meron tayo ditong abang na menu. Ito, yung menu dito, itong wire na to, ito yung para sa menu. I-connect natin siya dito. Ngayon, mapapansin nyo, pareha siya male. So nagkamali tayo dyan. Dapat, ganito yung socket na ilalagay natin. I-modify na lang natin to para maging siya dito, maging connected siya dito sa socket na to. Ayun yung Daytona switch natin dito sa Aerox version 3. So lahat ng socket niya naka-standard size. So ibig sabihin ng standard size, i-connect lang natin siya dito sa motor nang walang kahirap-hirap, nang wala nang babaguhin. Basta plug in, plug out lang yung mga socket natin, all goods na yon. Yung mga additional, kagaya nung sa kill switch, ayun na lang yung mga i-add ninyo. Depende na sa inyo yun kung ilalagay nyo or hindi. Pero kami, ipoprovide namin yung wire na kailangan nyo para dun sa kill switch nya. So, hindi na kayo maghahanap ng wire, hindi na kayo magbabalot, hindi na kayo magda-terminal. Available na rin yun. Kumbaga, yung gagawin ninyo, kung malayo kayo sa amin, i-connect nyo na lang siya dun sa side stand. Pagkakat kayo ng wire, and then i-connect nyo yung mga wire na yun. So, yun lang yung gagawin ninyo. Basically, wala na kayo masyadong iisipin kasi kompleto na rin naman yung mga materials natin. Okay? So, ayun lang, in-explain ko lang sa inyo sa mga naka-Aerox version 3. Plug and play 100% yung Daytona switch natin. Optional dun sa kill switch.
kung gusto nyo ilagay. Kung hindi, okay na yun. Wala na kayong gagawin. Plug and play na lang lahat yun. Okay? So maraming salamat. See you sa next vlog natin. Ride safe sa inyong lahat.